Alright, before I go back to Jumbo and Daisy, no? Jong, may tanong lang dito na may bardagulan ba with Vice na makikita namin sa movie similar sa trending na kulitan niyo sa Showtime? Parang mas may bardagulan ng dalawa, si Ate Baby. Ah, talaga? Oo, mas sila. Oo, on and off. Oo, Pero meron din kami. Meron din, pero mas yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa Showtime eh. Yung paano kami, kung seryoso kami. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi si Lassie nakikita namin nagbabardagulan kay ni Vice eh. Kami ni Vice ang may bardagulan, pero kami, love. Ay, Seryoso yung ano namin. Yung pag-ibig namin sa isa't isa. Kasi nga mag-asawa sila dito. O, diba? Sabi ko sa inyo, comedy to eh. Kasi nga mag-asawa sila. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Hindi, no? grabe in love. naman. Pero malala, yung bardahan din, malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas nung umuwi. Pero si Lassie, magmula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC no? Na parang si Lassie ang kasama mo sa mga major Masyado scenes? daw kasi ako mabigat para sa aeroplano. Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. At saka nung nalaman niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan, sabi niya, dito na lang ako sa Oo, yes. Ayaw niya rin. Mas okay. Alright. Going back to Jumbo and Daisy, no? Parang, ano yung naging inspiration nyo in writing the story to make it relatable? I know the topic is already relatable, pero paano nyo pa yung nilatag? Nung binubuo namin yung kwento, medyo naging madali for us in a way kasi breadwinners din kami. So, natural na lumabas sa amin yung kwento. I remember, may tinanong si Daisy sa group namin. Sabi nga, bilang breadwinners, what's the craziest thing na kaya mong gawin para sa pamilya mo? So, hypothetical question lang. Tapos, sinagot ko, ako, siguro kaya ko magpanggap na patay para makakuha ng life insurance money. Kasi di ba, minsan kapag short ka, parang kung ano na yung tumatakbo sa isip mo, pwede ko ba ibenta kidney ko, ganyan. Siguro, naggawa namin siyang relatable kasi pinasok namin yung real life experiences namin as breadwinners dito sa pelikula. At saka dun sa mga na-interview namin, no, pinaghalo-halo namin yung mga yon at yun, nakagawa kami ng isang magandang istorya. Ako, simple lang. Pag payday kasi, lagi kaming gipit. So, parang, ano ba ito? Lagi tayong gipit. Ano bang pwedeng gawin? Tapos parang pag ini-enumerate ko, lahat ng napupunta yung lahat sa pamilya ko. Tapos parang eventually, lahat kami may ganong kwento pala. So, nung nagtanungan nga kami over brainstorm ng ganon, na-realize namin, we don't have to go too far. Kasi yung kwento, ayun, sabi ni ate, kami yon, kwento namin yon, kwento natin lahat yon. So yun, hindi talaga kami lumayo. As in parang sa loob tsaka sa labas ng brainstorm room, lahat ng mga taong nakikita namin, naging inspirasyon namin sila. At saka sa kanilang dalawa, sila pa talaga yung mukhang gipit pag payday. Oo. Parang ang komportable ng mga buhay nila. Parang lahat ng gusto nilang matikman nila, di ba? Gipit pa yan sa payday, Day. Naka-bread lang to. Bread lang yung kinain nila. Uy, pero ang ganda nun yung payday. Totoo yun. Yeah. Totoo yun. Pinagkakasya mo. At saka yung iba nga pagdating ng payday, wala na eh. Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Diba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan, 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang, yun nasabi nila. Argus, ikaw naman! Kamusta? Ka-work si Meme sa first movie mo. Masaya po siyang ka-work. Nakakatawa po siyang ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mommy Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Sabi mo naman, mabait ka. Gusto sila maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural na natural. At saka binibigay din nila yung best. Silang dalawa ni Kulot. Talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, siyempre, ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya, ginagalingan din nilang dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatalino nila. In fact, naglugulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Yeah. Nakapagbigay nga ng ano eh. Di ba? Pagkatapos ng eksena, pack up, sabi ni Direk, pack up!
Pumunta yan sa sa tent ni Direk June. Sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito. Ang dami nilang suggestions. Yung nasa galing sa kanila. Pati shots, ha? Sinasabi, Direk, parang mas maganda kung ganito yung shot. Diba? Grabe yung Argus at saka kulot. Oo. Bilis lumaki. Ang bilis. Okay. Kokoy, ito naman. Bilang kasama ka sa family ni Bambi in this movie, how was the family dynamic on the set? Ano saan mas masaya? Sa set namin o sa set mo sa ibang pelikula? Charot. Charot lang. Masaya walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang tents, lalo na kapag nasa set na kami. Oo tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento Actually, wala na nga natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Nay Gladys, magkikwento siya. Tapos may input sa ganito. Ay, oo nga yung ganito. Tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga lahat may input. Lahat parang komportable kasi sa set namin. Ganun. Pero sabi mo, komportable ka sa set, pero sa tent sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka minsan, hindi ka makatulog. Kasi feeling niya, binivideo daw siya nila sa pag nakakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila, si feeling niya daw binivideo siya. Kasi tuwing magagano'n daw siya kay Lassie, si Lassie nakatingin sa kanya, tapos tumutulo yung laway dito. Na parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusog ko yung taping chair. Dahil komportable ako sa tent. Nagbibihis nga ako dun wala akong pake. Oo, nagbibihis si komportable siya. Ang ayaw niya lang minsan nagkakapalit sila ng unan ni Lassie. Sabi niya, ba't ganito yung unan ni Lassie may mga dugo, ganun. Pumutok na tigyawan. Mga pumutok na tigyawan. Sabi niya, sino ba kumain? Ba't may sesame seed dito? Uy! Family. Family. Hindi ka namin kamag-anak, katrabaho lang kita. Thank you, Kokoy. Salamat. Vice from Hannah Mallorca of Inquire.net. Maraming nagsasabi na hindi kompleto ang MMFF kung wala si Vice Ganda. Anong reaction mo dito? Nakaka-flatter naman yon kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Alam mo namang trip ko yun Di ba? Yung ikot ng ikot. Inaabangan niya ng mga manonood, yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si Chris Gasman. Alam ko yung mapa kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-uusapan na namin yung mapa sa Showtime, na-discuss na nga namin. Yung una kong narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung, pag pinapanood ko yung live performances merong isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal, na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasman, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na, bakit yan ganyan? Ang tanong lang namin lagi, yung afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tips din kami sa mga panahong ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They're very generous. At happy sila, lalong-lalo na si Pablo na nagamit yung kanta na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi dream niya pala yun na maging soundtrack yung isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng iginanda ng pelikula natin dahil dun sa soundtrack, no? Direk June. Yes. Kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audiences, especially the message. Na-encapsulate ng song ngayon. It's both bittersweet. It's parang binibigyan natin ng tribute, iba, yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story.